Praise God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kapatid, sa umagang ito, mapalad tayo. Nakasama natin ulit si Pastor Can, si Sharon Cuneta, si Pastora Banji, at kasama ang kanyang alalay si Tita Coria. Sabihin niyo sa inyong katabi, kapatid, masaya ako. Kasama natin sila. At gayon din, dahil katabi kita, nakikita ko sa iyong mga mata na ikaw hindi pa rin nagbabago. Mukha ka pa rin bagong gising. Sabihin niyo, mukhang artistahin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. So, purihin ang Panginoon at nakakaupo muna kayo. Tapos na po ang mensahe. Kanina sa first service. Gusto kong hindi ko na ipapakilala. Matagal nyo lang kailangan si Sharon Cuneta So, nandito sila Pastor Can, Pastora Banji. Malapit na sila umuwi. At bago umuwi, aking in-invite Sister Banji. Kasi si Pastor Can kay Pastor Angel yata kanina umaga. So, praise God. Gusto ko tawagin si Pastora Banji, si Kapitana Banji Armamento, ang kapitana ng Hillside, New Jersey. At tawagin natin yung magdadala ng cake. Happy birthday! Sabihin natin, happy birthday! Brother Oget. Si Pastora Banji. Yeah. Noong 27, birthday namin ni Brother Oget. Ngayon naman, birthday ni Pastora Kapitana Evangelina. At bukas. Oo nga, bukas. Sinusubukan ko lang, baka hindi nyo alam. Kanta natin. 1, 2, ready! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Birthday to you. Happy sila. Salamat sa Panginoon. Pag-pray natin yung birthday ni Pastora Banji. Heavenly Father, let tayo po tumayo. Thank you, Jesus. Yan, sa gitna. Yan. Thank you, Lord. Iunat po natin ating kamay sa ating kapatid. Heavenly Father, maraming po salamat na sa araw na ito kami po ay advance na nagpapasalamat para sa kanya pong kaarawan bukas, Panginoon. Another year of victory, another year of prosperity, full of blessings, abundant grace ang inihanda mo sa kanya. Salamat po, Panginoon, na minsan pang kasama namin silang nag-asawa, Panginoon, dito sa Sunday worship service. Ikaw po ang Diyos na nagbigay ng kagalakan sa kanila, sa kanilang pagbabakasyon, makita nila ang kanila pong busong anak, Panginoon, at makapelosip. Salamat, Panginoon, sa mga nagdaang araw sa pagliligtas mo kay Pastor Can, Pastor Banji, at sa mga darating pa panahon at sa kanilang pagbalik sa kanilang bansa na kanilang tinitirahan. Ikaw po ang kasama nila, that they will be full of another abundant blessings this year, Panginoon, at marami kang inihanda na surprise blessing sa kanila. At ngayon, amin pong ipinagpapasalamat, ipinagpupuri sa iyo ang birthday ng aming kapatid. Thank you, Father God, kami po'y nagagalak
na sa kanya pong edad, siya ay puno ng kalusugan, kagalakan, masayang buhay, at ministry, paglilingkod sa iyo na may kagalat, kapayapaan. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, we declare victory, we declare prosperity, success, abundant life kay Pastora Banji Armamento, Panginoon. Thank you, Father God, and all glory belongs to the Lord, the God, our Savior, Jesus Christ. Amen and amen. 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 Puri ng Panginoon at tapos na ba? Ano ba susunod? Sister Carol, may susunod pa. At atin ang tawagin ng ating speaker, si Pastora Kapitana Banji, ang kapitana ng Hillside, New Jersey, aka Sharon Pineda. Pumili na ako ng aking mic. Ay, puri ng Diyos. Thank you. Surprise, surprise. Ang daming sorpresa ni Lord. Isa pong malaking kagalakan. Minsan pa na ako ay nasa inyong harapan. At ang Panginoon po ay mabuti, hindi po siya nagbabago. Amen? Ako po ay 64 na bukas. 64 na po ako bukas. Meron po akong dalawang anak, dalawang lalaki. Ang isa po ay si Genesis, 45 years old. Si Alican po na naririto, 42 years old. Meron po akong 4 na apo. Kambal na lalaki, Michael and Matthew. 2 pong babae, Michaela and Madeline. At 3 pong apo sa tuhod. Zachariah, Zyla, and Jeremiah. Meron po akong 3 propetang apo. Zachariah, Jeremiah pala. Jeremiah and Zachariah, 2 palang propetang apo. Jeremiah at Zachariah. Ang akin pong 2 apo sa apo na kambal ay yung pong isa ay Port Authority Police sa New Jersey. Yung isa po ay Environmental Science. Yung pong aking apong babae ay gagraduate ng nursing this year. Yung pong aking apo na babaeng bunso ay nasa 4th year high school. So, kang Panginoon po ay mapagpalang Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Magtapat lamang po tayong maglingkod sa Kanya. Amen? At kaya nga po lagi ko pong pinapaalala sa mga magulang, sa mga ina, sa mga ama, huwag po kayong tumigil na maglingkod sa Panginoon dahil hindi lamang po kayong pagpapalain ni Lord. Pagpapalain po ang inyong mga anak at ang inyong mga apo at ang inyong mga apo sa tuhod. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Yung pong aking anak na panganay, ang trabaho po niya ay yung mga nag-aayos ng truck na sira. Siya po ay nakakontrata doon. Siya po ay manager. Ang kanya pong tauhan ay 30. Ang sabi po nung kanyang may-ari ng kumpanya, pagka ako'y nag-retire, alam ko na kung kanino ko iiwan ang aking negosyo. Purihin ang Panginoon. God is good. Amen? Hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Diyos. Wala po tayong magagawa kundi maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Paglilingkod na may katapatan, paglilingkod na may pagmamahal, paglilingkod na mayroon kayong inaasahan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Sapagkat ang Diyos po ay maaasahan. Dahil siya ay hindi katulad ng Diyos ng sanlibutan. Merong mata, hindi nakakakita. May kamay, hindi nakakakilos. May paa, kailangang pasanin. Hallelujah. Ang ating pong Diyos ay buhay. Amen. Hallelujah. Puri ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat kay Lord dahil nandito po yung aking batchmate. Sabi ko sa kanya, oh sige, pick upin mo na lang, tapos okay na yon. Narito siya ngayon. Purihin ng Panginoon. Salamat po kay Lord. Hallelujah. Ako po'y naiiyak. Dahil ang puso ko po talaga ay, ewan ko, sa mga Pilipino,
sa kapwa Pilipino. Purihin ng Diyos. Amen. Tayo po ay may pusong Kristiyano at may pusong Pilipino. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Salamat po. Tayo po lahat ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, dakilang Diyos. At ikaw po, Panginoon, ang sa amin pa minsan ay sumasa amin. Salamat po, Lord, sa buhay na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Lord, minsan pa kami ay binuhay mo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At ang buhay na ito, Diyos, ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hindi mo lamang kami, dakilang Diyos, binuhay, kundi binibigyan mo kami ng buhay na masagana. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Salamat po, Lord, sa iyong presensya na nasa amin, sa aming kalagitnaan. Dalangin ko sa iyo, dakilang Diyos, minsan pa, buksan namin ang aming mga puso sa iyong mga salita. Ikaw ang aming makita, ikaw ang aming maitaas sa araw na ito, Lord. I pray, O Lord, that you will use me mightily, O God. I pray, O Lord, that I will be at your chosen vessel at this moment. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you honor. We give you praise in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Sino pong excited sa Word of God? Sino pong nagagalak na kayo narito? Thank you. Thank you, puppies. Kami po ay 46 years na next year. Woo! 46 years next year. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi sa akin, Ma, anong gusto mong pa-birthday? Pag-iisipan ko bang magdamag? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Aking pong message ay manggagaling sa Exodus 3:1-14. Babasahin ko po. Medyo mahaba-haba, pero mahaba-habang mga verses, pero napakaganda po ng salita ng Diyos. Amen? Exodus 3:1-14, ang sabi po, one day Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. There the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement. Though the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. This amazing, Moses said to himself, why isn't the bush burning up? I must go and see. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called to him from the middle of the bush, Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Do not come any closer, the Lord warned. Take off your sandals, for you are standing on holy ground. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. When Moses heard this, he covered his face because he was afraid to look at God. Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. So I came down to rescue from the power of Egyptians and led them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is the land of flowing milk and honey, the land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivitites, lahat ng tites, Sabutites, now live. Look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians abuse them. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people out of Egypt. But Moses protested to God, who am I appear before you? Who am I to appear before Pharaoh? Hirap ng mga English. Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? God answered, I will be with you. Ulitin ko, God answered, I will be with you. And this is your sign that I am who has sent you. When you brought the people out of Egypt, you will worship God as this very mountain. But Moses protested.
Oh, tamot, tigas talaga ng ulo nito. Nag-protest for the second time. I will go to the people of Israel and tell them, the God of your ancestors has sent me to you. They will ask me, what is his name? Then should I tell them? God replied to Moses, I am who I am. Say, this is the people of Israel. I am has sent me to you. God also said to Moses, say this to the people of Israel. The God of your ancestor, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent you. This is my eternal name, my name to be remembered for all generation. Hallelujah! The Lord bless the reading of His Word. Ang message po for today is, who do you say I am? Hallelujah. Si Moses po ay nagtago sa loob ng 40 years sa disyerto ng Midian. Pagkatapos tumakas sa Ehipto, siya ay nanirahan doon bilang pastol. Nag-asawa, nagkaroon ng mga anak, bago siya tinawag ng Diyos na bumalik sa Ehipto na sa edad na 80 years old. So from age 1 to 40, nag-serve si Moses sa Egypt. Pero siya ay tinawag ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos na nung 40 years siyang nagtago kasi nakapatay siya ng soldier ng Egypt. So kailangan niyang tumakbo at siya ay tumakas sa Ehipto. So nag-stay siya doon ng 40 years. So nung edad na 80 years, tinawag siya ni Lord. Siya ay kailangan bumalik sa Ehipto sa edad na 80 years old upang iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. 40 years sa Midian ay tumutukoy ng panahon sa Bible nang si Moses ay nabuhay bilang pastol. Pagkatapos siya ay tumakas sa Ehipto, nagtrabaho siya kay Jethro na kanyang father-in-law, na kanyang biyanan. At sa panahong ito, naturuan siya ng pagtitiis, pagpakumbaba, bago bumalik sa Ehipto upang pamunuan ang mga Israel. Ang 40 years na ito ay inilarawan na nagsimula sa kanyang layunin. Dahil sa takot na parusahan, tumakas siya sa Ehipto patungo sa disyerto at namuhay bilang pastol for 40 years. Number 40 sa Bible. Ang number 40 sa Bible ay madalas na naglalarawan sa isang panahon ng pagsubok, sa isang panahon ng pagdadalamhati, sa panahon na ikaw ay tinetest ni Lord. Ngunit maaari din itong pagbabago at paghahanda. Mga panahon ng pagsubok, trials and testing. Ang malaking baha ay umulan ng 40 days and 40 nights. Remember the ark? Yung po ay bumaha ng 40 days and 40 nights. Ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang, yon ay 40 years bago sila pumasok sa Promised Land. Ang pagtukso kay Jesus, nang nag-aayuno, nagfa-fasting si Jesus, yon ay 40 days and 40 nights. Ang hamon ni Goliath, na tinuya ni Goliath, si David at ang hukbo ng mga Israel, ayon ay 40 days bago natalo ni David si Goliath. Mga panahon ng pagbabago at paghahanda. Ang paglalakbay ni Elias, naglakbay po si Elias ng 40 days sa gabi sa bundok ng Horeb pagkatapos tumakas kay Jezebel. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, nanatili si Jesus sa lupa sa loob ng 40 days pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay bago umakyat sa langit. Ang paghahari ng mga hari, ilang mga hari, kabilang si Saul, si David at Solomon, ang bawat isa sa kanila ay naghari sa loob ng 40 years. Sa ibang pagkakataon, si Ezekiel na propeta, ang prophet Ezekiel ay inutusan na humiga sa kanyang tagiliran sa loob ng 40 days upang pasanin ang kasalanan ng sambayan ni Judah. Yung lashing, ano ba sa Tagalog? Yung paghagupit. Ang maximum na bilang na maaring matanggap na isang taong pinarurusahan ay itinakda na 40 lashes. Ang
Jonas na mawawasak ang Nineve sa loob ng 40 days kung hindi sila magsisisi. Ito po yung mga 40 days, number 40 na nangyari sa Biblia. Pero pagkatapos ng 40 days ay merong 41. Woo! Hallelujah! Kung ano ang nangyari sa 41, sa Bible, ang number 41 ay madalas na simbolo ng bukang liwayway, ng isang bagong araw, ng pangalawang pagkakataon, second chance. Hallelujah! Na kumakatawan sa sinasabi ng paglipat ng pagkatapos ng isang yugto ng 40 days or 40 years ng pagsubok, tukso o paghihintay. Pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako pagkatapos ng 40 days. Tinalo ni David si Goliath sa ika-41 days. At sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa araw ng 41. Hallelujah! Biblikal na kahulugan ng 41 days. 41 years or days. Mga bagong simula. Ang numero ng pagpapahiwatig ng bagong simula pagkatapos ng panahon ng paghihirap o paghihintay. Ark of the Covenant, Ark of Noah. Ang arko ni Noah umulan ng 40 days and 40 nights. Pero sa ika-41 day, tumigil ang ulan. Woo! Hallelujah! Ang Israel sa ilang, ang mga Israelita ay naglakbay ng 40 years. Pero taong 41, in the 41 year, isang bagong henerasyon ang pumasok sa lupang pangako. Hallelujah! Ito ay kumakatawan sa sandali ng tagumpay pagkatapos ng isang panahon ng pakikipagbaka. Amen? Si David and Goliath, tinalo ni David si Goliath noong ika-41 days. Pagkatapos tuyain ng higante ang Israel sa loob ng 40 days. Ang ministeryo ni Jesus, pagkatapos ng pag-aayuno ng 40 days, umalis ang dyablo. Hallelujah! Noong ika-41 days, ay sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo. Ang biyaya at awa ng Diyos. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-aabot ng Diyos ng awa o pagbibigay ng pagkakataon pagkatapos ng panahon ng pagsisisi. Si Jonas at Nineveh, si Jonas ay nangaral ng 40 days. Sa araw ng 41 days, nagsisi ang Diyos dahil nagsisi ang lungsod. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tayo ay manalangin na dumating ang ika-41 sa ating mga buhay. Amen? At kung ano ang kailangan nating gawin sa ating paghihintay sa 41 days. Yung 40 days, yun yung mga pagsubok, yun yung mga testing. Pero darating po ang 41 sa ating mga buhay. Kung tayo ay magpatuloy na manalangin, tayo magpatuloy na magbasa ng kanyang mga salita dahil may kapangyarihan sa kanyang mga salita. Pagkakatipon, wag po natin, katulad po lagi ng sinasabi ko, ito po ay napaka-basic. Lagi po itong ipinangangaral. Ito ay hindi nawawala sa pangangaral. Tayo ay mapatuloy na manalangin, patuloy na basahin ang kanyang mga salita dahil may kapangyarihan sa kanyang mga salita. Hallelujah! Tayo ay wag pabayaan natin ang pagkakatipon. Amen? Huwag tayong maging pabaya sa ating buhay Kristiyano. Hallelujah! Ang ating pong service ay hindi lamang linggo. Praise God! Hallelujah! Meron po tayong Bible study, meron po tayong prayer meeting. Huwag po tayong matulad sa iba. Katulad na sinabi ko before, huwag tayong matulad sa iba na nagiging pabaya. Tayo pong mga Kristiyano ay hindi pabaya. Amen! Hallelujah! Huwag po tayong maging pabaya. When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him within the bush, Moses, Moses! And Moses said, here I am. Hallelujah. Si Abraham in Genesis 22:11, but the angel of the Lord had called from heaven and said, Abraham, Abraham. Ano pong tugon ni Abraham? Here I am. Hallelujah. Kay Jacob, sa Genesis 46 verse 2, then the Lord spoke to Israel in a vision of the night and said, Jacob,
Samuel 3:30, si Samuel, now the Lord came and stood as in at the other times, saying, Samuel, 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 answered, your servant hears, here I am. Hallelujah. When God called, it is personal. Hallelujah. Again, because of our relationship to Him is personal. Amen. Hallelujah. Ang ating pong relasyon sa Diyos ay personal. Ang aking po relasyon sa aking asawa ay personal. Amen? Hindi po pwede na hindi po kami mag-usap lagi. Hindi po pwede na kami ay hindi nag-uusap at hindi nagkikita at hindi nagsasalo-salo. Yun po ay personal na relation. Tayo po ang relasyon natin sa Diyos. Hindi po pwede na kayo ay hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng Bible, at hindi pupunta sa fellowship. Yun po ang ating personal na relasyon sa Diyos. Amen! Hallelujah! Ang ating pong personal na relasyon sa Diyos, tayo po ay kailangang maging personal sa Diyos. Kailangan kilala natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kasi kung hindi natin kilala ang ating Panginoon, hindi natin alam na siya ang tumutugon ng ating mga panalangin. Kung hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin alam kung saan nagmumula lahat ng mga pagpapala na ating natatanggap. Amen. Hallelujah. Kung hindi natin kilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi natin alam na siya ang nagliligtas sa atin araw-araw. Hallelujah! Praise the Lord. Si Pastor po, dahil for 46 years, alam ko na po yan. Pag yan ay galit, tahimik. Pag yan ay hindi galit, ang daming tinatanong. Pag yan ay hindi galit, masyadong mausisa. Pagkagalit, tahimik. Ako naman, pagkagalit ay mabibig. Ayoko na mabunganga. Binago na ni Lord, kaya mabibig. Pag hindi binabago ni Lord, mabunganga. Ay ako'y mabibig. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po'y bibig, hindi ito bunganga, ha? Ito po'y bibig dahil ito'y ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi po ito ginagamit sa pagmumura. Amen. Ito po'y ginagamit. Ito po'y bibig. Hindi po ito bunganga. Praise the Lord. At sabi po sa Isaiah 43, verse 3, I will give you the treasures of darkness and hidden treasures and hidden riches in a secret places, that you may know that I, the Lord, who called you by your name, I'm the God of Israel. Hallelujah. Nakita po ninyo, ang Diyos po ay tumatawag sa ating mga pangalan. Amen. Sabi niya doon, Moses, 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 Abraham, 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 Jacob, Jacob, Jacob. Hallelujah. Kan, kan, kan. Hallelujah. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa ating mga pangalan. Hallelujah. Kaya po ang ating relasyon sa Diyos ay personal. Amen. Hallelujah. Bakit ko po sinabi? Sapagkat naranasan ko po ang personal na Diyos. Ako po ay ipinanganak sa Angeles. Tapos, ako ipinanganak sa Angeles. Tapos, nung po ako'y 3 years old, kasi nanay ko taga-Angeles, Kapampangan po si inay. So, nung ako po'y 3 years old, lumipat po kami ng Bicol. Tapos, kami tumira doon ng 7 years, lumipat po kami dito sa San Pablo, kasi ang father ko po, taga San Pablo talaga. Ako po'y grade 4, no, ako'y lumipat dito, grade 4. Diyan sa Central. Si Pastor ay grade 5. Ako'y grade 4. Tapos, nasabihan daw siya na sabi daw sa kanya, ay, merong maganda doon galing sa Bicol. Sabi, merong bagong lipat doon, sa grade 4. Taga Bicol, sabi gano'n. Alam naman ninyo, pag transfer, meron ng konting buli-buli noon. Tinuruan niyang salitang Bicol. Ako'y sinabi sa akin. Ako'y nagalit kasi masama yung sinabi, hindi niya alam. Ako'y nagulat. Sabi ko, yung minumura ba?
sa Bicol, naku, ako'y kumuha ng bato, binato ko yan, pinaltok ko po yan. Sa galit ko, hinabol ko, hindi ko po alam. Hallelujah. Tapos, ay, pinagpapawisan dito. Ay di pagkatapos po nun, pero nung high school, saka po kami nag-boyfriend-girlfriend. Yes, high school na po kami nagkita noon, pero magkakilala na kami nung grade 4, ako. Tapos, nag-boyfriend-girlfriend po kami, boyfriend ko siya, girlfriend niya ako, kasi balita ko na, luko-luko yan po'y hudlom dito. Akala ko, mababago ko nung kami mag-boyfriend. So, alam niyo po, ang mga teachers lumalapit sa akin. Aba, si Mrs. Hidalgo, si Mrs. Mercado lalapit sa akin, sabi sa akin, ano bagang nakita mo diyan? Ayan ni adik. Ako naman wala akong masabi. Tapos yung mga BFF ko, kunwari BFF ko, nagsipag-alisan dahil ayaw diyan, ayaw dyan. Tapos ako sana, hindi na sekreto to, ako sana isasakay sa karosa kasi ako ang muse. Ay, hindi ako pinasakay kasi daw bad influence ang aking boyfriend. At sama na loob ko hanggang ngayon. Dahil kilala siyang masamang tao, manloloko at gumagawa ng gulo. Alam niyo po bang ako'y wala sa academy, yung yearbook? Magsisi ka na. Wala ako sa yearbook. Kasi inutang niyan yung aking pambayad sa yearbook, pinampili ng drugs, hindi na binayaran! Diyos ko! At sama na loob ko dyan. Wala akong yearbook. Hanggang sa malaman po ng mga magulang ko, yung boyfriend-girlfriend, paano hindi malalaman? Pupunta yan sa bahay, laseng. Dadalaw sa akin at sisigaw, Maned! Maned! Pwede pong makita si Badji! Pag ayoko bumaba, madaling araw, tatapat yun sa bubong namin, pinapaltok ako yung bubong. At sabi sa akin, pinabababa pa naman ako. Madaling araw. Diyos ko, paano hindi ayaw dyan ang aking ina, ang aking mga magulang? So hanggang sa kami po ay nagtanan, dahil ayaw ko po sa kanya, nagtanan kami. Hanggang sa ako po ay, biro nyo ako'y nasa bunutan na, nasakal na ako ng nanay ko, sininturo na ako, ay talagang hindi mapigil. Ewan ko ba kung ano nakita ko. Sabi ng nanay ko, parang maubusan ka ng lalaki. Kaya po kami ay nagtanan. Pagkatapos po nung kami magtanan, nabawi ako ng nanay ko. Binawi ako ng nanay ko, sumama naman ako. Dinala ako sa Mandaluyong. Hindi sa loob ha, sa labas. Dinala ako sa Mandaluyong. Doon sa kakilala ng nanay ko. Ay di, doon. Ayoko naman hindi makali. Hindi ako makakali. Bakit hindi ako makakali? Ako'y tumakas uli. Talaga naman, baga meron ka. Di ako'y tumakas uli. Abay, ako'y probinsyanang hindi sanay sa Maynila. Di ako palingon-lingon. Palingon-lingon ako ganyan. Sabi ko, Mama, saan po sasakay ditong Pasay? Papuntang San Pablo. sabi, doon ka sumakay sa JRC. Di ako naman nilakad. Tingin ako ng JRC. Yung pala ay Jose Rizal College. Ang hinahanap ko JRC. JRC. Wala akong makita ang JRC, Hanggang sa, alam niyo po, talagang ang Panginoon, we are guided of God. Merong lumapit sa akin babae, sabi, Indeng, saan ba ka pupunta? Ako po'y nagbe-babysit, nagyayabang pa ako. Hindi ko sabi, ako'y natakas. ako po'y nagbe-babysit, ay uwi po ako ng San Pablo, hindi ko po alam. Halika, inihatid po ako hanggang ako'y makasakay sa bus, papuntang San Pablo. Sabi sa akin, Ineng, kung ako hindi lumapit sa'yo, meron ng 3 lalaking aali-aligid sa'yo. Oo, sabing ganun. So ako po'y naihatid. Alam niyo, ang Panginoon talaga, in a simple prayer, the Lord will answer. Nung po ako'y nasa bus, ako'y nagbubulay-bulay, isip. Si Kan, si Inay, tatay, si Kan, si Inay, si tatay, si Kan. Alam po ninyo,
Di ang sabi ko, ito talaga, totoo po talaga ito. Sabi ko, Lord, kung makikita ko si Kan, sa pagbaba ko ng bus, ako'y sasama kay Kan. Pero pag siya'y wala, ako'y uuwi na, forget Kan. Alam po ninyo, pagbaba ng bus diyan sa may mangga, ay si Kan! Dalang motor! Hallelujah! Ay sabi ko, aba! Ay di ako'y sumemplang na oh. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Katulad po ng, tapos di doon kami napatira sa Dikan. Sumama po ako sa kanya. Diyos ko, ang inay ko parang drama, teleserye. Sabi ng inay ko, wala na akong anak. Pinaghahagis ang aking mga damit sa labas. Lumayas ka. Wala na akong anak. Lumayas ka. Ako po'y ang tawag doon? Kinano na, parang sinumpa na ako ng nanay ko. Tinakwil na ako ng nanay ko. So, sumama po ako dyan. Kaya lang, hindi ko alam, sa pagsama ko dyan, hindi ko po alam na yung kanilang bahay na tinitirhan ay lungga ng kademonyuhan. Bakit? Di ba, Sita? Bakit? Merong prostitution, merong alak, merong drugs, lahat. Kaya pagpasok mo noon, ramdam na ramdam mo ang espiritong hindi sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ay, sino yun? Ipagpe-pray ka ni Pastor. Alam po ninyo, yung pagtira ko doon ay akala ko kasi, pag sumama ko sa niya, mababago ko siya. Pero hindi po yun ang kalooban ni Lord. Yung buhay ko'y parang malungkot, hindi maganda, hindi masaya. Gigising sa umaga, lalayasan na ako niyan. Darating yan, madaling araw na. Hindi ko alam kung amoy alak, amoy drugs, amoy sigarilyo, ang baho-baho. Yan si Pastor. Ako po ay lumbay na lumbay. Pero alam po ninyo, ang ina ko, my mother is a woman of God, very, very prayerful God. Ipinag-pray po ako ng nanay ko araw at gabi. Araw at gabi, pinagpe-pray ako ng nanay ko. Alam po ninyo yan si Kan, yan isasalvage na sana yan. Tatlong place lamang po ang kanyang pupuntahan. Ang presinto, ang mental hospital, o kaya 6 feet below the ground. Meron pong nangyari sa aming buhay na siya po ay nakakita ng isang himala, nakakita po siya ng isang bagay na siya ay makumbinse na merong Diyos, na siya ay makonvert na merong Diyos. Yung pong nangyaring yon nung nangyari po yon ay kinabukasan ay pumunta po kami sa pastor namin. Tinanggap po niya si Lord bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Pagkatapos po, bago po siya mabautismuhan, siya ay inusig ng aking biyanan. Pagkatapos po, yung kapatid niya na sumalangit nawa ang kaluluwa, nung malamang maging Kristiyano yan, kami po ay tinutukan ng barel na mag-asawa. Si pastor po, walang rehab yan. Walang rehab yan. Merong pong mga pagkakataon na kami ay natutulog. Yan po ay babangon, sumasakit ang tiyan, nanginginig. Alam po ba ginagawa namin? Dahil adik nga po yan, nagwi-withdraw. Ang ginagawa po namin, pinapahiran ko ng Vicks. Pahid ako ng pahid ng Vicks. Pray. 1 linggo lamang po yun hanggang sa ang Panginoon ang tunay na nagpabago sa kanya. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ito yung sinasabi kong tayo ay may pagkatawag sa Diyos. Amen! Hallelujah! Nagpakasal po kami 1980.
naging youth leader, naging deacon, naging assistant pastor. Pagpunta sa Amerika, naging pastor. Hallelujah! Sinasabi ko po sa inyo, ang pagkatawag ng Diyos ay personal. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa verse 7 ng Exodus, then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt. I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. Yes, I am aware of their suffering. Hallelujah. Praise the Lord. In verse 11, ang sabi niya, but Moses protested, who am I to appear before Pharaoh? Who am I to lead the people of Israel out of Egypt? But God answered, I will be with you. Hallelujah. Kahit na po ilang protest ang ginawa ni Moses, ang sabi ng Diyos, I will be with you. Hallelujah. Yan din po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ang sinasabi po ng Diyos sa bawat isa sa atin, I will be with you. Hallelujah. Again, si Moses po ay nagprotest na naman sa verse 13. But God replied to Moses, I am who I am, says this to the people of Israel. I am has sent me to you. God also said to Moses, says this to the people of Israel, the God of your ancestor, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my eternal name, my name to be remembered from generation to generation. I am, hallelujah, ako ay yung ako nga, praise God. Mula sa Exodus 3:14 na tumutukoy na ang Diyos sa sarili ay walang hanggan. Amen, hallelujah. Ito ay ipinaliliwanag na ang Diyos ay hindi nilikha. Wala pong lumikha sa Diyos. Amen. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay sapat sa lahat. Amen. Hallelujah. Ako ay yung ako nga. Ako ay magiging kung ano ako. Ang sabi ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, I am that I am. It is a biblical phrase from Exodus 3:14 that refers to God's self-existence. Hallelujah. And eternal nature. It signifies that God is the uncreated, unchanging, all-sufficient. Hallelujah. Ang ating Diyos ay walang hanggan. Hallelujah. Ito ay isang deklarasyon na siya ay hindi sanhi ng anumang bagay, kundi siya ay walang simula, walang wakas. Woo! Siya ay sapat. Hallelujah. Ang Diyos ay hindi umaasa sa wala at sa walang sinuman para sa kanyang pagkatao o kapangyarihan. Hindi siya umaasa kanino man. Amen. Hallelujah. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan. Palagi at hindi nagbabago. Ang ating Diyos, pareho siya ng nakaraan, pareho siya ng kasalukuyan, at pareho siya ng hinaharap. Woo! Hallelujah! Siya ang katuparan ng pangako. Amen. Hallelujah. Ako ay magiging kung ano ang magiging ako. I am that I am. Hallelujah. Siya ang ating Diyos na ako nga. At ang tumawag kay Moses na tumawag kay Pastor Can, na tumawag sa akin, na tumawag sa iyo, at na tumawag sa ating lahat. Siya ang Diyos na ako nga, na siya ay maaaring maging gusto mo siya, at maaari siyang maging kung ano ang kailangan mo siya. Hallelujah! I will be what I will be. Praise God. This is in the Old Testament. Let us go to the New Testament. In Mark 8:27, now Jesus and his disciples went out to the towns of Caesarea Philippi. And on the road he asked his disciples, saying to them, who do men say that I am? In verse 28, so they answered, John the Baptist. So they answered, sumagot ang mga disciples, John the Baptist, but some say Elijah, and others say one of the prophets. And he said to them, but who do you say that I am? Peter answered to him and said,
you are the Christ. Then, he strictly warned them that they should tell no one about him. Ang tanong, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Pagkatapos marinig ng kanyang mga disciple ang tugon, tinanong niya sila ng direkta kung sino ang sinasabi ng mga tao, kung sino ako. Ang pag-amin ni Pedro, matapang na sinagot ni Pedro, ikaw ang Mesayas, ang naunang pagkakataon na ang titulo ay tahasang ibinigay ng isa sa kanyang mga alagad. Hindi sapat na sinasabi ng ibang tao sa kanya. Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Alam po ninyo, yung aking anak na panganay ay napakalaki ng struggle niya bilang anak ng pastor, lalong-lalo na nung pumunta kami sa Amerika. Lagi po siyang sinasabihan na, ganyan ba ang anak ng pastor? Yan ba ang anak ng pastor? Ganyan ba ang anak ng pastor? At sabi ko pag minsan sinasabihan din namin, oy, ang anak ng pastor dapat ganito. Alam mo ba, lagi kong pinagsasabihan yon, anak, ang sabi nila ay ganito, dapat ang anak ng pastor. Anak, ang sabi nila ay ganito, ang sabi ng anak ng pastor. Alam mo ba, ang sabi ng aking anak, bakit mahalaga ba ang sinasabi ng tao sa inyo? Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang mga alagad na tinatawag niyang sumusunod sa kanya, na nakasaksi ng lahat ng kanyang mga himalang ginawa, nagpapagaling ng may sakit, nagpapatawad ng mga kasalanan, bumuhay ng mga patay. Tinanong sila ni Jesus, sino ako? Sino ako? Sino ako? At sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Bakit niya tinanong ang tanong na ito kung gusto niyang sapagkat gusto niyang marinig ito mula sa kanya. Ito yung sinasabi kong personal. Hindi mahalaga kay Jesus kung anong sinasabi ng mga tao. Ang mahalaga ay kung ano yung sinasabi natin tungkol sa Kanya. Amen? Personal ang relasyon natin kay Lord. Sino ang sinasabi ninyong si Jesus? Na ang Diyos na ako nga napahayag sa bagong tipan. Tinanong sila ni Jesus kung sino ang sinasabi ninyong ako nga. Ang ako nga sa luma ay katulad, ang si Jesus na ako nga sa lumang tipan ay katulad din siya sa bagong tipan. Amen? Ay nangangahulugan na siya ay maaaring maging anuman ang ating nais na maging siya. Tinatanong tayo ngayon ni Jesus kung sino nga siya. Praise God. Here is Jesus in the whole Bible. Makinig kayo mga kapatid. Ito si Jesus sa buong Bible. Sa Genesis, siya ang salita ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa Exodo, siya ang kordero ng Paskwa. Sa Levitico, siya ang templo, ang banal na lugar kung saan ka makikipagkita sa Diyos. Sa mga bilang, siya ang iyong naroroon na gabay, ang iyong haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa Deuteronomy, siya ang darating na propeta na mas dakila kay Moses. Hallelujah! Sa Joshua, siyang mananakop na mandirigma. Sa hukom, siya ang sariling tagapagligtas na bumabangon upang iligtas ka. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Sa Ruth, siyang iyong kamag-anak na manunubos. Sa una at ikalawang Samuel, siyang dalisay na haring pastol. Sa First and Second Chronicles, siyang tagapagbalik ng kaharian na ibinabalik niya tayo. Sa Ezra, siyang tapat na eskriba. Sa Nehemiah, siyang muling nagtayo ng mga pader. Sa Esther, siyang iyong tagapagtanggol. Hallelujah! Itinataya ang kanyang buhay upang maibalik ang pagkahari. Sa Job, siyang iyong buhay na siyang buhay na manunubos. Siya ang tumutubos sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Alam po ninyo, nung si Pastor yan ay hindi pa binago ni Lord, yan po ay magnanakaw ng motor. Di yan ay magpapaalam sa akin. Sabi niya ni Ma, pupunta kami sa SM, sa Maynila. Wala pang SM. Punta sa Maynila. Pupunta kami sa Maynila.
angkas sa motor. Aba, gabi na, bumalik. Ay, magtikisang motor na. Tikisang motor na yung dalawa. Ay, di ayun, hindi pa siya binago ni Lord. Yung nanakaw niyang motor, ay kumpleto, may rehistro. May rehistro, merong insurance, kumpleto. Ay, di pinagawa na lang niya ng deed of sale, di kanya na. Ay, tapos binago siya ni Lord, pero nasa amin pa yung motor. Abay, bakit kami nanood ng sine dito sa bayan? Paglabas namin ng sine, may mga nakapaligid ng mga, hindi ko alam kung pulis o hindi naka-uniform. Pinaligiran kami, siguro mga 6-7 yun. Tinitingnan yung motor. Abay, lumapit sa amin. Sabi, sa'yo ba gare? Sabi, opo. Pwede mo may rehistro ka? Ay, nasa bahay? Sabing ganon. Kukunin ko. Sige, kunin mo. Iwan mo ang motor, bumalik ka. Naku po, ako'y nanginginig na. Baka ako hindi na ibalik si pastor. Di ba ga? Di ako nanginginig na. Alam niyo, ako'y nag-pray, Lord. Sabi ko, binago niyo na po si pastor. Yung kasalanan niya noon. Patawarin niyo po siya. Ako'y pray. Kala ko hindi na babalik si pastor. Alam po ninyo, bumalik si pastor kasi dala yung motor. Praise the Lord. Ayun po ang sinasabi. Amen. Hallelujah. Sa Job, siya ay yung manunubos. Kapag tayo'y tinubos ni Lord, tinubos na tayo ni Lord. Amen. Hallelujah. Siya ang tumubos sa atin sa awit. Siya ang nakakarinig ng iyong mga daing palagi. Sa kawikaan, siya ang ating karunungan. Sa Ecclesiastes, siya ang kahulugan ng hinahayaan kang makatakas sa kabaliwan. Sa awit ni Solomon, siya ang iyong kasintaan. Sa Isaias, siya ang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, nasugatan dahil sa iyong pagsalansang at nabugbog dahil sa iyong kasalanan. Sa Jeremias, siya ang espiritu na nagsusulat ng mga batas ng Diyos sa iyong puso. Hallelujah! Ang batas ng Diyos ay nasa ating puso. Hallelujah! Sa Panagoy, siyang umiiyak na propeta. Sa Ezekiel, siyang ilog ng buhay. Sa Daniel, siyang ika-4 na tao sa apoy. Hallelujah! Sa Hosea, siya ang laging tapat. Hallelujah! Sa Joel, siya ang tagapagsauli ng lahat ng kinain ng balang. Hallelujah! Kung ano man po ang ninakaw ng balang sa inyo, ayan ay ibabalik sa inyo ni Lord. Hallelujah! Sa Amos, siya ang iyong tagapagdala ng pasanin. Hindi na po kayo kailangang mahirapan sapagkat siya ang ating tagapagdala ng pasanin. Yan po ang sinasabi sa Amos. Sa Obadiah, siyang hukom ng buong lupa. Sa Jonah, siyang propetang itinapon sa bagyo upang ikaw ay madala. Sa Micah, siyang walang hanggang pinuno ng ipinanganak sa Bethlehem. Sa Nahum, siyang iyong dahilan upang magsaya kahit na walang laman ang iyong bukid. Woo! Sa Habakuk, siyang iyong dahilan upang magsaya kahit walang laman ang iyong bukid. Ibig sabihin, meron tayo o wala, tayo ay magsaya. Amen! Hallelujah! Sa Sifanya, siyang bukal na naglilinis. Sa Zacarias, siya ang tinusok na anak na balang araw ay makikita ng bawat lupa. Sa Malakaya, siyang araw ng katwiran. Ngunit ang Biblia ay hindi nagtatapos doon. Hindi lang siya ipinangako sa lumang tipan, siya ay ipinangako din sa bagong tipan. Hallelujah! Sa Mateo, siya ang hari ng mga Hudyo. Sa Marcos, siya ang anak ng Diyos. Sa Lucas, siya ang tagapagligtas. Sa Juan, siya ang salita na nagkatawang tao. Sa mga gawa, siya ang Kristo na muling nabuhay. Sa Romans, siya ang tagapagkatarungan natin. Sa 1 and 2 Corinthians, ang Espiritu na kumikilos sa atin, sa ating kalagitnaan. Nandito siya! Nandito siya! Nandito siya! Nandito siya! Nandito siya! Nandito siya! Hallelujah! Hindi ba natin siya mahipo ng ating mga kamay? Hindi ba natin siya makita ng ating natural na mata? Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay
narito, narito, narito. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Sa Galatia, siyang katwiran na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Efeso, siyang ating matuwid na armor, matuwid na baluti. Sabi ko, ano kaya yung baluti? Oh, Google, armor. Siyang ating matuwid na armor. Sa Pilipos, siyang Diyos na tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Hallelujah! Ito po'y buhay na patutuo sa akin. Alam po ninyo, patutuo ko, ako po'y 3 taon nang walang trabaho. Pero purihin ng Diyos, 3 taon po akong nakakauwi dito sa Pilipinas. Hallelujah! Hindi ko alam kung saan nang gagaling ang aking gagastusin. Pero alam ko, ang Diyos ang tumutugon ng lahat ng aking pangangailangan. Hallelujah! Praise the Lord! Sinasabi ko nga sa inyo, yung patutuo ko, yung iba hindi pa narinig yung aking patutuo. Testimony ko lang, ha? Ako po ay nagtatrabaho, malapit na. Ako po ay nagtatrabaho under the table. Kasi nag-apply na ako ng pension ko. Kasi pag may pension ka, hindi ka pwede magtrabaho. So ako nagtatrabaho under table. Nagtatrabaho po ako, nag-aalaga po ako ng matanda. Pero yung trabaho ko, hindi po full-time, part-time lang. Meron nagtatrabaho sa umaga, ako sa hapon. So ang nangyari, yung magtatrabaho sa umaga, nagbakasyon. So, nagbakasyon before 1 linggo bago ako pumunta dito. Naku, kwentado ko na akong magtatrabaho sa umaga hanggang hapon. Woo! Babaunin ko galing Pilipinas. Sabi ko, tuwan-tuwa na. Saya-saya ko talaga. Naku, $800. Woo! Praise the Lord. Ako tuwan-tuwa na. Namatay si matanda. Nang siyami ang aking baon. Ay! Sabi ko, naku, ko'y lukot na lukot. Ayoko bumangon. Ayoko bumangon sa kama. Gusto ko na lang matulog na walang aking $800. Lukot na lukot ako na walang aking $800. Namatay kasing alaga ko. Hindi ako nawalang trabaho. Wala akong baon. Yun po hinasa ko. Pero ang po ninyo, Panginoon, napakabuti. Nagsermon ako nung huling Sunday. Second Sunday na kami aalis. Pagkababa ko, may nag-GCash dito Zelle sa amin, Zelle at tawag sa amin. May nagpadala sa akin, $400. Ay, praise the Lord. Di kalahati na lang nawala. Abay, sabi nung anak ko Ma, let's go dinner. Sabi nung anak kong panganay, let's go dinner. O, nag-dinner kami. Kasi magbe-birthday ng aking manugang O, nag-dinner kami. Sabi, Ma, ito dun sa aking kapatid, $300. Sinisilip ko pag binigay din yung kanyang papa, $300 sinisilip. Abay, ako naghihintay, nasa gitna. Abay, pagbagsak sa akin, mas madami kaysa doon sa dalawa. $500. Di ako tuwa-tuwa. Di labis na $100. Abay, nung ako pinag-pray ako sa offering, sa tithes and offering. Binasa ko ba yung sa Mark, yung sabi yung huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Huwag kayong magsihatol. Tapos kayo ay magbigay, siksik, liglig, umaapaw. Di ako nag-pray sa offering. Abay, pagkatapos ko ng pray ng offering, may nag-GCash sell na naman sa akin. $400 na naman. Hallelujah. Tapos may nag-GCash na naman sell $200. How can you explain that? Paano nyo maipapaliwanag yan? Amen? Abay, nung kami naririto nandito na kami, may tumawag, sabi, Sister Banji, Pastora Banji, tingnan mo ang iyong bangko at meron akong pinadala. Pinadala sa iyo at pinadala kay Pastor. Tigisa kami ni Pastor, $1,000. Tigisa kami. Paano mong hindi sasabihin hindi totoo ang Diyos? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Sa Colossus, siya ang panganay sa lahat ng nilikha. Sa 1 and 2 Thessalonians, siya ay bumababa mula sa pag-angat na may isang sigaw darating upang salubungin tayo na magkakasama sa ulap. 1 and 2 Timothy, ang nag-iisang tagapamagitan sa tao at Diyos. Kay Titos, siya ang ating tapat na pastor. Amen. Sa
Timoteo, siya ang ating dakilang mataas na saserdote. Sa James, siya ang buhay na tagapagpalago ng ating pananampalataya. 1 and 2 Peter, ang ating Diyos na batong panulok, siya ang ating cornerstone. 1 and 2 and 3 John, siya ating tagapagtanggol. Sa Judas, sa Jude, siya ang ating Diyos na ating tagapagligtas. At sa Revelation, sa Apokalipsis, siya ang Alpha, siya ang Omega, siya ang simula, siya ang wakas, siya ang kordero na pinatay bago pa itatag ang mundo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah! Praise God! Palagi itong tungkol sa Kanya. Amen! Palagi itong tungkol kay Jesus. Kay Jesus only, nothing but Him. Hallelujah! Siya ang sentro ng lahat, lahat. Hallelujah! Ngayon, sa aking pagtatapos, sino ang sinasabi mong ako nga? Now, who do you say that I am? Thank you, Lord. Salamat po, Diyos ko, Panginoon ko, hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapakilala kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na huwag ka pong maging stranger sa amin, Panginoon. Huwag ka pong maging iba sa amin. Kundi makilala ka namin ang lubusan, makilala ka namin na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, na ikaw ang aming Panginoon, na ikaw ang tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan, na ikaw ang tagapagpagaling ng aming mga karamdaman, na ikaw ang sumasa amin, na kami hindi mo iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, na ikaw ang Diyos, O Lord, na aming sinasamba, pinagkakatiwalaan ng aming buhay, na ikaw ang Diyos na bumubuhay sa amin sa araw-araw, na ikaw ang nagbibigay ng mga mabubuting bagay sa amin, na ikaw ang nagbe-bless, Panginoon, sa amin, sa aming mga anak, sa aming mga apo, at sa aming mga apo sa tuhod, O Lord, hallelujah. Huwag ka pong matakpan ng anumang bagay, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi ikaw po lagi ang maging una, Panginoon. Patawarin mo po kami, dakilang Diyos, kung minsan ay nag-aalinlangan kami sa iyo at sa iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, pag minsan hindi namin tunay na makita kung sino ka sa aming mga buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, pag minsan ay nababaliwala ang iyong mga salita, nababaliwala ang iyong mga pangako, Panginoon. Lagi mo pong ipaalala, Lord, kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Holy Spirit, ilapit mo kami ng malapit na malapit sa aming Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mga paalala. Nakakahulugan lamang na minamahal mo kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa walang hanggang pagmamahal, walang hanggang pagpapasensya sa amin, sa aming mga pagkukulang sa iyo. We honor you. We give you everything that we have, everything that we are. Right now, oh God, we surrender everything to you.
We dedicate every minute of our lives to you, O Lord. We thank you. I honor you. I lift you up. I love you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Let's lift our hands to God. Hallelujah. Praise your holy name. Misa pa, i-dedicate natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang salita na ito, hindi lamang sinalita ng Panginoon sa kanyang mga alagad noong panahon na yon. Ito'y nananatiling buhay na salita at katanungan sa atin na tinatanong niya, who do you say I am? Kapatid, naipakilala mo ba siya sa ibang mga tao, sa ibang mga kaibigan? Ikinahiya mo ba siya? Ikinahiya mo ba siya o ipinakilala siya kung sino siya at kung paano kanya binago? It's about time to witness to the whole world the goodness of the Lord at sabihin natin kung sino ang Panginoong Jesus na siyang umibig sa atin at gumawa ng himala sa ating buhay. Sapagkat na sino man na kay Kristo, bago nila lang at may binago sa kanyang buhay. Kagaya ng aming pong napakinggan, Panginoon, kung paano binago si Pastor Can, binago ang buhay na mag-asawa ito. Ikaw po ang Diyos na bumago rin sa bawat isa sa amin at babago pa sa lahat ng magsisilapit sa iyo to believe and to accept you as their Lord God and Savior. Let's lift our hands to God at sabihin natin, Panginoong Jesus, minsan pa, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ako, Panginoon. Anoint me, Lord, upang ikaw ay pakilala ko sa lahat ng tao that you're a good God, the God who loved us so much that you gave your life to pay the price of our sins. Panginoong Jesus, tanggapin mo po ako bilang iyong alagad. Pahiran mo ko, Panginoon, with the fresh anointing and use me for your glory. For the glory of your name, Jesus. At yung mga nasa live stream, napakinggan mo ang salita ng Panginoon, kung paano ang Diyos ng Biblia ay bumabago ng buhay. Ang Diyos ng Biblia, the God of the Bible, is a good God. At ang pangalan niya ay Jesus. Na sinasabi sa salita ng Diyos, kay sasampalatay at lalapit sa Kanya, He will give you eternal life. At sa lahat ng iyong mga kasalanan, ikaw ay lilinisin ng Panginoon at magiging tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Ang buhay sa mundong ito, temporary lang. There is life, another life, na inihanda sa atin ng Diyos sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Subalit sa aba ng mga tao na hindi sumampalataya, those who rejected the Lord Jesus Christ as their Lord God and Savior, they will be doomed forever sa lake of fire. At ayaw ng Diyos na sapitin mo ang kakilakilabot na judgment ng Diyos na naghihintay sa mundong ito. Believe and come to Jesus and receive Him
as your Lord, as your God, and as your Savior. Kaibigan, kung gusto mong lumapit, tanggapin si Jesus, sumabay ka sa akin panalangin, just lift your hands to Jesus, tandaan pagsuko at sabihin mo ang ganitong panalangin, maging personal sa iyo. Sabihin mo, Panginoong Hesukristo, lumalapit po ako sa iyo bilang makasalanan. Ako'y sumasampalataya na ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para bayaran ang aking mga kasalanan, at ika'y muling nabuhay upang ako na sumampalataya sa iyo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Panginoong Hesukristo, simula sa araw na ito, ang buhay ko, pinapahawakan ko sa iyo. Tanggapin mo po ako, Panginoon, bilang iyong anak. Lord Jesus, ano mang mangyari, hindi na ako tatalikod sa iyo. Mabubuhay ako para sa iyo lang. Thank you, Lord, for remitting all my sins. Thank you for cleansing me from all my iniquities. Jesus, you are now my Lord, my God, and my Savior. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo nasa live stream, kung ginawa niyo ang panalangin na yan, you are now a child of God. Kausapin mo siya araw-araw. Jesus will talk to you. He will reveal Himself to you. Paglingkuran mo siya habang buhay. Magbasa ka ng Bible para lalo mo makilala siya na lubusan. God is good. Atin pong tawagin si Pastor Can at si Pastor Banji dito sa pulpit. Let's pray for them. No? I think, hindi ko alam kung kailan ang balik nila sa Amerika, pero pag-pray Monday, Sunday, next Sunday. So atin po pag-pray. Dito kayo mga kapatid sa pulpit. Dito hindi tayo basta tumatawag sa pulpit kung hindi talaga tagapagdala ng salita ng Diyos. Ano? Let's pray for them. At i-start sa ating kamay para sa kanila. Father God, salamat po sa napakagandang mensahe ni Pastor Banji, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for revealing yourself to them, sa kanya, kay Pastor Banji at kay Pastor Can. Nung siya, Panginoon, ay makasalanan pa, tunay na ikaw ang Diyos na bumabago ng buhay. Ang hindi kayang gawin at baguhin ng tao, kayang baguhin ng Diyos. At ngayon, Panginoon, sa kamanghamanghang ginawa mo sa kanyang buhay, narito, Panginoon, ang mag-asawang ito, iniharap po namin sa iyo to bless them, Lord, more and more, to anoint them, Lord, more and more with a double, even a triple anointing, Panginoon. And continue to use them, Lord, saan mo man gusto silang dalhin. Thank you, Father God, for blessing their family, their loved ones, at sa lahat na sumusuporta sa kanila will also be blessed, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa mag-asawang ito, Panginoon. You are covering them with your precious blood together with their families, with their children and grandchildren, and their generations, Lord, that will serve you, Lord, forever. Thank you for covering them with your precious blood, for surrounding them with your favor like a shield. Thank you, Lord, for surrounding them with the walls of fire, na anumang binabalak ni Satanas sa kanino mang miyembro ng kanilang pamilya, hindi mo ipinahintulot,
Winawasak namin, we destroy the plans of the devil sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. The enemies cannot touch them, Lord, for they are clothed with the fire, with the glory of the Lord, covering them with the anointing of God upon them and dwelling in them, Lord. Thank you, Father God, for the angels of the Lord na pinadala mo upang kung saan sila pumunta, Panginoon, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, saan man sila pumunta, saan man bansa, ang mga angels of the Lord ready to minister para sa kanilang pangangailangan. Ready to protect them, Lord. Ready to wage war against those demonic spirits na nagpaplano ng hindi maganda sa kanila. Thank you for releasing your abundant grace sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, sa kanilang ministry, Panginoon. Marami ka pang gagawin na mga dakilang bagay through the hands of these people, Lord. Through the hands of this family. Marami po salamat. Lord, release your blessings, Panginoon, kay Pastor Can, kay Pastor Vanji, at Panginoon, sa kanilang po pagbalik next week sa kanilang tirahan sa Amerika. Ikaw po ang Diyos na patuloy na pakikita mo ang mga saganang pagpapala at saganang biyaya at pag-ibig mo sa kanilang buhay. Dalangin, Panginoon namin, ang mga members ng kanilang church, Panginoon, ay patuloy na hipuin mo to support their ministries, to support their families, Panginoon, to support their needs. And Lord, para backupan sila sa prayers, Panginoon. You will raise up marami mga prayer warriors that will surround them to protect them against all the attacks of the enemies, Panginoon, sapagkat every time na kami magte-testify, every time we preach the Word of God, we are under attack of the enemies. Hindi lang namin alam, sapagkat ang mga fiery arrows, ang mga fiery darts of the enemies hindi makapenetrate sa amin because we are sealed with the grace of God, sealed with God's favor. Ganun, Panginoon, ang ginagawa mo sa buong sambayan din nila, Pastor Can, Pastor Banji. And right now, Father God, bless them spiritually, bless them physically, bless them mentally, emotionally, materially, financially, with all the blessings of God's kingdom in every area of their lives. Bless them, Lord. At Panginoon, marami ka pang ililigtas through their ministries. Marami ka pang i-disciples through their ministries. And all glory and honor belongs to our Lord God as Savior, Jesus Christ. Lahat may magsabi na Amen. Amen, amen. Thank you very much, Pastor Can, Pastor Banji, Sharon Coneta. Na-bless po ba tayo? Alam nyo, matagal na kami magkaibigan ni Pastor Can. Tumira ako 5 buwan sa kanilang bahay sa New Jersey. Ngayon ko lang narinig yung istoryang yon. Hindi mo kinuwento sa akin, nagnanakaw ka pala ng motor. Ganun po katindi at katindi ang pagbabago ng Panginoon sa buhay niya. So palakpakan natin ang Panginoon for the goodness of the Lord. You know? So naka-live stream po yan. Kung gusto nyong mapakinggan ulit, nasa atin pong page yan, JCLG. So God bless everyone.